Hello guys, ngayon ko lang napansin, meron pala akong piso na note sa aking pitaka. Kung naging dollar ito, ubos na to sigurado. Mabuti piso siya. Hindi piso na bilog. Kasi ang tawag dito sa Singapore yung note, piso. Ayan o. Natira ko to noon nung pagbalik ko dito, nung umuwi ako nung March, bumalik ako April. So natira ko to siya. Hindi na ako nag-refund sa airport kasi yung aking sinakyan, Budget Airlines, pabalik. Tapos ito siya, natira ko to sa Pinas. So hindi ko na ito pinasok sa GCash kasi baka kailangan ko ng pera sa airport. So nilagay ko lang siya sa wallet. Kailangan talaga kasi minsan bumibili ng pagkain. Meron naman GCash din. Pero mas maganda yung cash kasi minsan tulad ng kape, alangan naman ni GCash pa yung kape, diba? So, meron akong natira. Ano to? 2,850? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,750 lang pala. Ito pala yung bagong bagong 50 ng Pilipinas. Dati meron akong 100. Hinahanap ko sa wallet ko, wala. Ayan, maganda siya. Parang siya, parang Singapore na pera. Nasaan na ba yung? Parang ganito siya, oh. Yung Singapore ko kasi na pera, lang eh. Yung dollar lang. Wala kasi akong pera. Ito yung Singapore. Ito yung Pinas. 50 pesos. Yung Singapore naman, $10. $10, so 44. Nasa 440 ang palit nito ng $10. Pareho yung nila, yung pagkapapil nila, oh. Plastic. Kaya kahit tupi-tupiin mo siya, hindi siya masisira. Hindi katulad nito. Ito papel talaga siya, hindi siya plastic, hindi kasi tulad nito. So yun ang pinagkaiba nila. Yun pala yung bagong pira na ngayon sa Pilipinas. Maganda rin kasi yung pira ng Singapore, matibay talaga yan. Kahit ganunin mo siya, hindi siya masisira. Ayan o, kahit tupi-tupiin mo siya. Dati hindi ako tumatanggap ng ganito. Yan. Pag nauwi ako ng Pilipinas, ang hinihingi ko yung papel kasi doon ako sanay. Ito kasi, sabi ko baka mamaya sensitive yung mga tumatanggap nito ba, hindi tanggapin pag mayroong tupi, kasi alam mo naman sa atin, kunting kunting gasgas lang, maarte sila. Ayaw tanggapin. Kaya ang kinukuha ko yung ganito, yung original talaga noon. So ayan yung pinagkaiba nila. So ilalagay ko lang to sa wallet kasi pagka umuwi ako, meron akong pamasahe sa airport. Lalo na dito sa Singapore, hindi na pwede magdala ng malaking pera kasi limited na. Ang pwede lang dalhin dito, wag lalampas ng 40,000 pesos. Yun yung mga rules na ngayon na pinagbabawal na sa airport. Kasi pag lumampas na yun, kailangan mo na i-declared. I-declared mo, bakit i-declared mo pa? Ganun lang naman halabas. Halagas na, halabas 50 mil, bakit i-declared pa? Malit lang naman yun, diba? Tapos, ang ginagawa ko na lang, ipasok ko na lang sa bangko, tulad ng GCash, PMaya, or PNB, ganun. Magdadating ng Pilipinas, saka ko na lang kukunin. Yung cash na pera, yung maliit lang na dala mo kasi bawal lang nga. Dito pa lang sa Singapore ng airport, sa i-scan pa lang, malalaman na madidetect na yun. Hindi lang sa atin. Kasi dito pa lang, bago ka, diba, doon na sa scanning na. Pagpasok ng immigration, doon na sa may scan na yung bag, madidetect na doon kasi diba lahat makikita. So makikita doon kung magkano yung laman ng pera mo. Kasi na-detect na yan sa akin. Magkano yung laman ng pera mo, 50 mil, madidetect na yon. Kung meron kang mga alahas, makikita na yon.
Kahit hindi mo yun i-declared, magsinungaling ka, makikita yun sa computer. Kasi nangyayari na yun sa akin. Yung hindi ko kasi alam yun na limit lang siya ng 40,000. Lumampas 50 yung dala ko na cash kasi nagpapalit kasi ako dito sa Singapore. Inisip ko kasi para pagdating ng Pilipinas, hindi na ako magpapalit sa airport para tuloy-tuloy na yung aking lakad papunta sa Tacloban noon. So nagpapalit na ako. Hindi ko naman alam na ganun, 40,000 lang ang limit. Tapos may laman yung bag ko na 50 mahigit. Tapos yung laptop pa. Lumiko yung bag ko. Imbis na tuloy-tuloy siya, diba? Tuloy-tuloy. Pagka wala kasing problema yung bag mo, tuloy-tuloy yan. Tapos lumiko yung bag ko, papunta na doon sa may counter na. Tapos nagtaka ako bakit lumiko. Hindi naman ako kinakabahan kasi wala naman drugs, wala namang mga ano yung laman bag ko ba. Wala naman ako ikakatakot doon. Wala naman akong ninakaw doon, di ba? Tapos naalala ko, may pira pala doon na lumampas. Yung pala yun. Kasi hindi naman ako kasi nagpapansin yung mga magkano yung mga limit, ganyan. Hindi ko kasi pinansin yun. Tsaka nung nag-sign up ako ng e-travel, na-declare naman kasi nilalagay ko doon. Kasi wala naman talaga ako i-declare. Mabuti nung lumampas siya, maya-maya, ang tagal, maya-maya, sabi ng officer na kunin ko na daw yung bag ko. Wala namang problema, di kinuha ko yung bag ko. Nagulat lang ako, pero di ba ako matakot dun kasi wala naman, safety naman dito sa Singapore. Tsaka wala naman masamang nakalagay doon sa bag ko. Kung sa pera, hindi ko naman alam noon, pera ko naman yun, di ba? So, ayun. Kaya sa mga nagbabalak umuwi dyan, lalo na sa mga dito sa Singapore, bawal yung lampas 40,000 or 50,000, bawal yun. Magdala ka ng cash hanggang 40,000 lang. Pero pag above na yun, upasok mo na lang sa GCash mo. O send mo sa finance. Kasi makikita sa computer. So, yan yung aking karanasan. Kasi, kaya ako naman sinishare sa inyo yan. Kasi, taon-taon kasi ako nauwi. Tapos nung March pa, uwi ko lang. Tapos bumalik ako dito April. Nung last March lang, kasi namatay yung nanay ko. Ganun yung mga rules. Lalo na pag nag-sign up ka ng e-travel. Ay, kasi ako umuwi, kaya alam ko yung patakaran. So, ayan. Ang aking piso, nandito lang sa aking wallet. Ang ganda ng wallet ko, guys. Binigay ito ng kapatid ng amo ko, yung kambal niya. Mahal yung ganitong wallet yung Bali. Ayan. Bali yung pangalan niya. Original. Pasalamat rin ako kasi binigyan niya ako ng branded na wallet. At saka mayroon pang bag. Ito yung bag. Dalawa yung binigay niya sa akin na branded. Yung wallet at saka ito. Yung, ano ba to? Kit Speed. Ayan o. Kit Speed. Kit Speed. Yung pangalan ng bag. Branded. So, pagsasawaan ko muna to. Kasi pag ako kasi nang sasawa sa mga ganyan, binibigay ko. Sa mga pamangkin ko lang naman. Kasi hindi man ako mahilig sa mga branded na yan, pero bigay man sa akin, di ba? So, yan lang guys, yung aking share sa inyo. Mayroon pala akong piso dito. At saka ito pala, yung aking resibo ng aking mga pawn shop, oh. Is pala to. Saan yung resibo ng pawn shop? Nandito. 4. Para mga cheque lang 4 to Sanla yung aking alahas ba 4. Ayan. Pero matutubos ko rin naman yan pag wala na akong babayar. Marami kasi akong credit. Tutubos ko rin yan. Kasi hindi naman malalaki yung sanla niyan. So yan lang guys yung aking videos today. Kumusta kayong lahat? Thank you sa inyong panunod sa akin.
minsan, nagbablog-vlog din ako sa sarili ko. Mag-shower pala ako. So, ayun lang guys. Thank you.